Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre, ang inyo pong muling Paul Herrera, ang agila ng bayan boses ng maranitang Pilipino dito sa Road News Arangkada sa Balita. So ngayon po ay February 9, 2026 at ngayon ang ating oras ay 6:10 ng gabi at medyo lumalamig pa rin po ang panahon at sa iba naman lugar sa parte ng Kabisayaan ay mayroong bagyo. At siyempre, isang mapagpalang gabi sa ating lahat ng ating mga manonood, sa ating mga viewers, sa ating mga followers at mga likers. At pakisubscribe na rin po ninyo ang ating, siyempre, ang ating Arangkada sa Balita Road News. Muli po, ating binabati sa araw na ito ang mga nagagandahan at nagagwapuan nating mga supporters at siyempre ang lagi masipag at lagi nagbabantay ng agila ng bayan, boses ng maranitang Pilipino. Ang inyo pong binabati ko po siyempre ang ating kaibigan si Rosa Lopez Vlog. Yan, no? Ngayon din po at kanina kaming meet and greet namin kaninang maga habang siya ay nag-jogging. Dinalo natin ang ating kamag-anak at siyempre binabatin natin ang nag-iisang ama ng Barangay 171. Walang iba kundi ang ating kapitan Romy Ignacio Rivera. At gayon din palakpakan, no? Ganun din at binabati natin kanina at kamit din natin at sa Wednesday po natin siya makakapanayam sa ating interview, live interview sa Road News. Binabati natin ang ating kaibigan sa Barangay 173, ang nag-iisang magandang lalaki nating kagawad doon. Walang iba kung hindi si Kagawad Hector Liano. At ngayon din po, ang ating mabait na kaibigan mula sa Station 9 at Substation Commander at walang iba kundi si Hepe, ang nag-iisang magandang lalaki at napakasipag po nitong Hepe na to. Napakababa ng puso at siyempre matulungin at lalo na po pag may mga kailangan, lalo na may mga tawag po sa kanya. Katulad kanina hindi natin inabutan sa kanyang department dahil siya po ay nag-iikot dahil mayroong manyaya po sa kanya. Binabati natin ang ating superhero, ang siyempre, ang hepe ng Station 9. Walang iba kundi si Commander Hepe Ryan Joshua Mangalang. Ayan. Binabati din natin at kanina tayo ay nag-courtesy call sa ating nag-iisang kaibigan, kamag-anak din po, ang nag-iisang magandang rosas sa gitna ng maraming tinik. Walang iba ang ating kapitana, kung hindi si Kapitana Donna Digana Harito. Yan. Okay. Nako pa. Ganda na. So, ngayon, binabati din natin ang ating masipag, mabait, at kanina, kasama nating umaga sa pagbisita kay Cap Romy, ang aking Vice Chairman ng internal, walang iba kung hindi si Brixley Jeffrey Herrera. Yan, ang Vice Chairman ng panibagong henerasyon, agila ng Caloocan. Napakadami po nagpapashot at nagpapabati. Pag hindi naman natin ito binati, baka magtampo eh. Siyempre, andyan na nga ang bigas, kaya kinakailangan natin batiin. At iyon lang naman ang kanilang kaligayahan at kasiyahan. At ngayon naman po, binabati natin ang nag-iisa din po nating Vice Chairman din po ng external, walang iba kung hindi si June Mangasep Jr. At gayon din, ang nag-iisang masipag mag-share at nakapanayam din natin ng mga nakaraang araw. Walang iba po ang nag-iisang presidente ng homeowners ng Kingston 1 at Barangay 171, ang ating kaibigan at siyempre ang inaasahan na magpapatubad ng peace and order at pagbabantay po sa kanilang HOA, ang president ng HOA, June Velasco Taguinod. Wow! At gayon din po't binabati din natin ang ating kaibigan at siyempre pagdasal na rin natin at siyempre nakaraos na rin po at mabilis ang pagaling ng kanyang anak. Walang iba kung hindi si Patrick, Pres Patrick Ang. Yan. Napakabait at magandang mga programa ang ginawa po niya sa kanyang HOA. Gayon din po, binabati natin ang nag-iisang presidente at siyempre masipag na isang babae na siya ay tumitindig at nananatili po sa BIPAT Task Force Multipliers. Walang iba kung hindi si Pres Yoli Misagal Baraag. Yan, nakausap na rin po natin. Oy,
ang ating kaibigan, ang ating tol, ang ating kapatid, siyempre, at siya daw ay mag-aambag ng kanyang talento sa panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, at nasa Cagayan at palipad para sa Singapore. Ang ating singer ng panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, ang nag-iisang maganda nating tol at kapatid, walang iba kung hindi si Ann Quinto. Yan. Mamata? Binabati din natin siyempre ang atin pong tol at ang bago na isang masigasig, siya sa Fraternal Eagles, at ngayon hindi lamang siya fraternal, siya na rin po ay Agila at pak na pak talaga, at kinuha po niya ang kanyang posisyon bilang siya ang peace and order at mamamahalaga sa kaligtasan ng mamamayan at maging mata na rin po ng ating sambayan ng Pilipinong maralita. Walang iba kung hindi sa ating tol, Chito Santos. Yan. Welcome to Mario Kart. Napakalupit ang pagbati. Ganon din naman siyempre, binabati natin ang ating tol, masipag na, mag-share ng ating mga like at siyempre ng ating live. Walang iba kundi si tol Gina Villas Torrillo. At gayon din, Mamata? Ma? Nako. At siyempre, ang ating businesswoman, ng panibagong henerasyon, pak na. Hindi lamang eagle, hindi lamang riders, nag-iisang babae, at napakasipag nitong babaeng to. Magaling ito magluto ng mga kakanin, at masarap itong magluto. At condolence na rin po sa kanya, at siyempre, ang nag-iisa nating maganda, at budang-buda, at siyempre, nalalapit na ang Chinese New Year. Walang iba kung hindi si Lilia Dumasig. Tol, magandang gabi sa iyo, no? Ayan po. At binabati din natin siyempre. At ito po ay nagpapabati po. Walang iba po. Kaibigan ng ating mahal na siyempre ni GM at Darwell Baldos, binabati po ang ating kaibigan si Sir Joseph de Guzman ng Road Kitchen Zone ng San Carlos City, Pangasinan. Kayong mga taga-Pangasinan, maganda pa po kayo sa hapon at sa gabi pong ito. Ayan, nagagandahan. Okay, sa ating mga kababayan at siyempre ang ating matalik, kaibigan, kapamilya, nanay, matanda na, pero masipag pa rin. At ito ay hindi lamang marunong mangako bilang isang kagawad. Ito ay tumutupad sa kanyang mga pangakong binibitawan kahit siya ay may edad na, katuwang ang kanyang mga anak na sila Lisa at si Mary Grace. At siyempre, ating binabati ng isang tunay, na isang mabait, na isang ina ng kagawad ng Barangay 171, kung hindi si kagawad Maring Bernardino. Ayan, ang sabi nga po, serbisyong ramdam ng nag-iisang kagawad at siyempre gustong pumalaot bilang kapitan. At siya ngayon ay ating kapatid ng ating punong barangay ng Barangay 171. Tinatawagan at siyempre inaanyayahan at ating binabati sa araw na to ang ating mahal na kagawad, nag-iisang gwapong-gwapo, Santi Rivera. Ayan, so binati natin ang lahat ng ating mga kaibigan, ang ating tagapagsubaybay. Gayon din po, ang presidente at ang buong pamunuan ng Viva Senior Protector Miguel Incorporated, wala iba po sa pangunguna na Virginia Vilacruz Tangpos at ang kanyang mga kasama at Vice President Lerma Olid Tumulog ng Upaw, Corpinville, Barangay 171. Ayan, at siyempre pinagpapala ang lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-suporta sa araw na ito. At ngayon po, pakinggan muna natin ang ating magandang awitin na hinahandog bilang isang panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Pak! Mamata? Ma? Ayan!
Maganda nga po at maganda gabi. Ngayong araw po na ito, atin pong kakapanayamin at siyempre ating i-interviewin ng live ang ating tol at siyempre ang ating Agila ng reporter ng Agila ng Bayan mula sa Bagong Silang. Siyempre ito ay manggagaling pa ng Phase 8B, Package 5, 176, Barangay 176D, mula sa pangunguna po ng kagalang-galang na Kapitan Nol Kilingen. At siyempre, tinatawagan po namin ang ating tinatawagan po natin si George. Si Tol George. Yan. Okay. Tawagan natin si Tol Ira. Batiin natin si Tol Mary Ira P. Viray ng Phase 8B. Ayan. Opo. Yan po. Okay. So, wait lang po at atin siyang anyayaan sa isang interview po at makakapanayam natin para sa kalagayan ng Phase 8B, Package 5, 176D. Ayan! Ang nag-iisa nating tol, medyo ihiga mo yung, i-rotate mo yung iyong cellphone. Ayan, ikot natin siya. Medyo nakahiga ka po, po yung cellphone, iayos niyo po, yan. Yan. Okay na ba? Teka lang po. Siguro gano'n na, no? Hindi siya naka-automatic retake. Pwede na kaya ito? Medyo no? Ayan. So, magandang gabi sa iyo. Ang ating reporter ng Agila ng Bayan, siyempre ang ating Tol Ira. Mas kilala po siya, no? Siyempre sa ating Tol George, no? At magandang, medyo yung cellphone, dapat i-irritate mo, Tol, pakiayos. Ayan, no? Gano'n mo, sige, ikot mo. Ikot mo pa. Ayan, pero gano'n talaga siya, no? Ayan. Okay. Madami sila, ha? Yes, madami sila. Madami sila dyan. At siyempre, binabantayan kasi nila ang tunay na boses ng Maralita. Ang Agila ng Bayan. Ma'am, sa settings po, paki-auto-rotate lang sa setting. Sa settings, paki-auto-rotate. Oo, ayaw ka. Tol, sa settings. Si GM po, ang ating nagsasalita at inaayos po niya yung ating live. Okay. So, yan. Siguro maaari natin panoorin yung no? Okay. Oo nga. Ayan, ganyan talaga siya. Oo, pasensya na tol. Naayos talaga. Okay. Yan po. Okay. Medyo yung nakaraan kasi maganda no? Ayaw talaga. Ayaw. O sige, okay na siguro yan, no? Okay na po, sir? Okay na yan. Ganda gabi po. Okay na yan. Okay, magandang gabi. Tol Ira, magandang gabi sa iyo. Siyempre, ang ating reporter, ang Agilang ng Bayan. So ngayon sa gabi pong ito, Tol, maaari ka muna at baka may gusto kang batiin. Lalo na ngayon, February 9, ilang araw na lang, magiging mainit na ang ating Valentine's. Baka may gusto kang batiin. Ayun, shout out sa mister ko, si Paul Beray. At saka sa mga kasama ko dito sa ating Agila ng Bayan. Yon. May gusto ka pa bang batiin? I-shoutout mo naman yung kapitan natin dyan. Sino ba ang kapitan natin ngayon dyan? Yon, shout out kay Kapitan Nol Kilingen, kay Ma'am Seth Kilingen. Yon. At saka kay Ate Carol at Ate Yoli. Tsaka kay Ate Floranda. Okay. Tol, mukhang marami kang mga kasama dyan. Baka gusto mo ipakita yung mga kasama mo dyan. Baka gusto mo na din silang batiin kung sino kayo yan dyan. Yun. Shout out din kay Rina at saka kay Lopil, kay Ate Gina Villas. Yun. Yan. Nabati ko na si Tol Gina. Sabi mo sa kanya, nabati na natin siya, ha? Baka magtampo kasi hindi siya nababati. At ngayon, sobrang sa kanyang bati, wag lang mausog.
Okay? Sige, tol. Ngayon sa gabi pong ito, bibigyan kita ng ilang minuto para ikaw ay aming makapanayam at siyempre sa napakahalagang talakayan. At gaya po ng ating mapag-uusapan, siyempre gusto natin bilang isang agila ng bayan, boses ng maralitang Pilipino, hindi lamang ito boses, kundi nais natin pangalagaan ang kalinisan, kagandahan ng ating kapaligiran, ng ating mga sinasakupan. At kaya kayo nandiyan sa bawat lugar upang maipakita natin sa mamamayan na mayroon tunay na agila na lumilipad bilang isang mata ng bayan. No? At sa gabi pong ito, tol, ang ating pag-usapan, siyempre, gusto nating malaman, gaya nga ng gusto mong sabi nga natin, iparating natin sa ating mga pamahalaan, sa ating kagalang-galang ng mga kapitan, kung sino mga nakaupo dyan, para makita po yung kalagayan naman yung tungkol sa kalagayan ng ating patwalk. Tama ba? Tama po. Okay, bakit kailangan magkaroon ng concern about, bakit kailangan natin itong pag-usapan yung tungkol sa patwalk? Ano ang pinaka-concern dito ng sa tingin mo ng mga mamamayan, lalo na ng Maralita? Kasi yung mga estudyante, mga magulang, araw-araw sila dumadaan doon sa patwalk. Minsan may mga batang nalalaglag, minsan may magulang mismo na uhulog doon sa patwalk. So, nagkakaroon ng mga aksidente. Yes po. Okay. Tol, siguro pwede ko nga bang nag-uusap tayo, ipi-play natin yung video mo para makita ng ating mamamayan kung ano talaga yung kalagayan ng sitwasyon ng patwalk na ito. Ito bang patwalk na to, malaki ba tong lugar na to? Nakakasya ba dito 2 sasakyan o ilang sasakyan? Hindi naman. Ano lang siya, tricycle at saka motor. Tapos ang bibilis. Parang nasa main road. Okay. Sila, nagpaandar. Ay, hindi pa delikado, tol, kasi kung mabibilis ito, kung patwalk lang ito, papasok ito ng area, sabihin na natin, marami yata ito, parang depressed area tong area na to, hindi naman depressed area. Hindi naman po kasi masyadong pag walang tao, walang mga estudyante, ang bibilis nila magpaandar, magpapaharurot sila, lalo na sa gabi. Paano yan kung may mga naglalakad katulad ng mga bata? Pwede masagasaan, pwede mabangga o ano? Hindi naman po ganun. Pag alam nilang walang masyadong tao, ganun sila magpaandar. Ang nagiging natin, yung muffler, so maiingay, parang ganun ba? Oo, ganun, may ingay. Kami meron pa namang may pasyente dun sa area namin, sa hilera namin. May pasyente kami, may senior dun na may sakit. Sana lang maisip nung iba na hindi lang sila yung dumadaan, nakaka-perwisyo din sila. Wala ba dito tol nagbabantay ng mga barangay tanod o BPSO o something mga prokano? Wala ba itong report na ginawa dito or kung paano man? Meron din naman dati naman doon ang problema dati maraming dumi ng aso. Pero dahil kay Kap Kilinggin, nagkaroon siya ng programa about sa mga aso. Tapos araw-araw siya nagpapawalis na okay naman. Ay nako, pag ganyan ginawa ng kapitan, dapat pinapalakpakan. Kasi malinis eh. Oh, ayan. Malinis. Pagka ganyan dapat pinapalakpakan eh. Dahil mabait talaga si Kap at si Ma'am Seth. Okay. Yan. Kasi siyempre pag ganyan mga kapitan at mabibilis umaksyon, iyan ay pinagmamalaki ng agila ng bayan, boses ng Maralitang Pilipino dito sa Arangkada sa Balita sa Rodios. Pinagyayabang at pinagmamalaki natin yan. Alam mo kung bakit? Para naman tularan ng mga tutulog-tulog na mga kapitan. Diba? Tama. Ayan, tutulog-tulog eh. Dapat parang kinakantayan ng sa ugoy ng duyan. Kasi, pag ganyang natutulog dapat kinakantahan na parang inuhele lang ng ugoy ng duyan. So, ganito tol bago kita tanungin, gusto ko i-play, ipakita sa ating mga mamamayan na kung ito bang report ay talagang nanggaling sa ating source o galing sa inyong taong bayan para makita. So, gusto natin i-play para makita ng ating mga manonood. Yes po. Okay. Okay, maya-maya daw at medyo inaayos pa, no? Sige, ganito. Ganito to lang isa nating gusto kong marinig at pag-usapan natin. Bilang kayo ang siyempre, at siyempre kayo ay member na ng PAC na PAC.
Tumpak na to talaga maipagmamalaki mo dahil talaga ito ay nakasubaybay talaga sa bayan sa maralitang Yes, po. bayan Totoo yun. Totoo po yun. Opo. So, kung ang kakaiba dito sa PAC NGO na to, kayo ba ay binabayaran para magbigay ng mga impormasyon, ng mga balita? Meron ba kayo Ay, na hindi po. aabot na bayad? Wala pong ganun. Kusang ano po yun. Kusang loob. Saka ayon sa gusto namin makatulong. Na Ayan. totoo. Naka, Serbisyong totoo na walang bayad. Ayan. Alam naman na kasi baka akala nila, siyempre para mga sa ating manonood, siguro baka sabihin siguro kaya nagsasalita yan, may bayad dyan. Wala. Concerned citizen. Ayan, concerned citizen. Pero ito ang concerned citizen na lumalantad. Ibig sabihin, totoo talaga na gusto mo ay maging concern mo sa mga kapitbahay mo, hindi para sa iyo. Yes. Tama? Correct. Pangalawa, Yes, nabatid ko dito at nakita ko, napansin ko, may eskwelahan. So, gilid lang siya ng eskwelahan. Tama po ba, Tol? po. Tama po. Sa gilid lang kami ng school. Pero pagka ganyang school, alam ko kasi pagka ganyang school, minsan may mga nagbabantay, lalo pag labasa, may mga BPS, may mga tanod. Meron bang ganun? Ano lang po. Meron po sa harap lang pero yung mga tagiliran, dalawang tagiliran likod, wala. Sa harap lang sila. Ano nagiging sitwasyon? Pagka ganon, may mga na-aksidente na rin ba dyan? Ano po, may times na ilang beses po yun na nalaglag dun sa patwalk. Tapos meron din pong yung bubog nung bintana, yung salamin, kung sana lang din po siyang nahuhulog. Ayan po ang school. So may mga nahuhulog din. Lalo na siguro sa Opo, bata. Yes po, delikado po yun. Na-report na po namin yun sa kanila. Ewan po, ginawa nila ng paraan, pero parang tinanggal lang yung ibang parang may crack. Pero ganun pa rin po. Meron ding hindi unexpected na mahuhulog. Sana maging aware po sila na merong madidisgrasya anytime pag nahulog ulit yung salamin. Iyan ang Iyan ang mga number one na delikado Kasi, siyempre, dapat number one, siguro ang panawagan natin kay Kapitan, sana ay mapansin ito at mabigyan ito ng magandang proteksyon at kung ma-request, alam ko, rini-request yan sa engineering sa mga city, di ba? Yes po. Tama Yung ba? safety. No? Under, Safety first dapat. Opo. Pero ang pinaka number one dyan, ang alam ko dapat kinakausap dyan, presidente ng asosasyon. May presidente ba kayo dyan? Meron po kami, pero na namin yung concern Parang naipaabot na namin sa kanila, nagpicture din sila. Pero parang ganun lang. Naipaabot lang po, pero hindi pa rin siya totally talagang na susolusyonan. Ano po yung concern ng presidente? Ano po yung sinabi nila? Wala pong sinabi sa amin. Ay, sino po ba Wala. presidente dyan? Ng school, meron po kami ditong purok. May purok. May bago lang po yung purok namin. Kamusta naman po si Purok? Ano naman po kalagayan ni Purok dyan? So far, okay pa naman po. Okay, ipi-play natin to last. Ilipin lang natin para makita po ng ating mamamayan kung ano yung at matignan din natin. Yes po. Ito po, panoorin ninyo mga kababayan. Oo nga, may butas nga. Napansin ko parang imbornal ito no? Patwalk po yan, patwalk na lumaki na. Pero ito, yung butas na to, parang takip ito ng pinaka-patwalk niya no? Tama? Opo. Tapos nasa gitna pa siya, tol. Paano kung medyo madilim, malabo mata? Oo, nalalaglag talaga. Oh. Pati ang nanay, mga matatanda bata, nahuhulog dyan. Ay nako. Tayo pa naman mapagmahal sa mga nanay, mga senior citizens, mga tatay, mga lolo-lola. Dapat ito Meron matignan. din ditong isa madilim din dyan, madilim, walang ilaw. So wala rin ilaw. Yes po. May kanya-kanya lang kaming lagay ng ng para sa harap namin. Dapat ito meron tong parang street light tama ba? O, dapat po, kahit sa poste man lang na isang malaki para sakop na yung buong kanto. Okay. Wala pong ganun. Manawagan tayo sa ating mahal kagalang-galang na kapitan, So, Kapitan Nol, siguro dapat po masilip niyo po itong lugar na to kasi kawawa naman po ang mamamayan natin dyan. Ayan, Actually, Anong school po yan?
Anong school ito? Cayetano School po. Cayetano Elementary School. School. Saan po located? Phase 8B, Package 5, 176D. Tama ba, Bago Silang? Yes po. Yes po. Okay. So, nananawagan tayo kay Kapitan Cap Nol. Kilingen. Kilingen, no? Kilingen. Kiligen. Bigyan ng pansin. Okay. So, Kap, ang inyo pong mga residente dyan, ang ilan po ay nananawagan na sana po mabigyan po natin ito ng street light at siyempre matuunan po ito ng pansin kasi kahit sabihin mo pong ganito ang butas, Sa mga butas na... sige po. Saka yung sinasabi kanina, naglalaglagan ng salamin ng eskwelahan. Yes po. May naglalaglagan, no? Sa Mula lamin. doon sa taas kanina. Nakikita Yes niyo po, po. yes po. Delikado yan. Ay, Yan, oo. yan, yan. Na lang siya bumabagsak. Yan. Naku, delikado yan. Siguro, kailangan ito, delikado. Nakita naman natin, yung lugar na ito, medyo, kung papasinin po ninyo, yung mga salamin para nagbabasag na ito is jealousy, no? Parang, Hindi, mga kanya, window. Kaso nga lang, pagka pinilit, pag pinili dyan, magbibitak yan. Magbabasag yan, no? Then, may posibilidad na yung naglalakad sa baba, tamaan. delikado yan. Po, anytime. Oh. Anytime, pwede siya bumagsak. Siguro, about dito sa school divisions natin, no? Sa mga ating barangay and city, siguro kailangan po ito magkaroon ng inspeksyon, ma-check po ito, kasi kawawa po ang mamamayan, lalo na po kung matsempuhan bata o kaya matanda. Kung tayo matsyempohan yan. Ay, hindi tayo matsempuhan, hindi muna tayo pupunta dyan. Kailangan pumunta tayo pag medyo maganda-ganda na yung lugar. Mahihirap na eh. Kami At po, mahirap. Ayun, Paano ko mga sila residente. matsempuhan? Yung mga residente dyan, kawawa Oh, naman. Pag hindi. matsyempohan. Paano ko yung mga sila matsempuhan naman na malaglagan dyan? Kaya nga, di ba? Oo. Kailangan isaayos. Ayan. Yung principal ng school na yan, ha? Oo. Ano ba pangalan ng principal natin dyan? At manawagan na rin tayo sa principal. Ma'am, principal dito po sa inyong school. At Sa syempre, Cayetano yung- Elementary School. Please lang po, itilak. At Gising lang syempre, po tayo. Yung PTA president din yan. Di ba, meron tayo dito ay tayo ay nakaupo noon sa PTA Federation. So, kamusta po ang PTA President? Siguro, ito po ang una ninyong proyekto na isa niyong gawin sa mga nakaupong PTA dyan sa school. Ang ating napupunatan, nakikita lamang ang ating pananaw dito. Siguro, kailangan kayong gumawa ng isang quorum na pulong na pagmi-meeting. Pag-usapan ito ng school, ng principal, ng PTA, parents, and city. Kapitan, para ito ay mabigyan ng pansin. Kasi ako nakikita ko hindi basta biro yung lugar na to. Huwag natin sabihin na ang liit lang ng butas. O, katulad yun, may dumadaan. Paano kung ikaw ay mahina-hina ng tuhod? Nadapa ka dyan. Ay, napakadelikado. Speaking of butas naman, kay kapitan naman yan. O, tatagpian? Kay kapitan. Kapitan Nol. Kapitan Nol Kiligen, nananawagan po ang inyong Sakto presidente. yung motor, oh. Oo. Pati yung mga motor Ang kawawa, yan may dumadaan. Ang kawawa dito, pag ito talaga, tsaka hindi, lalo na pag mabibilis, yung iba dyan madadaan lalo na kung may gustong hahanapin yung tao, may mga, minsan, merong mga habang nagmamaneho, nag-iisip, nakatulala. Pagkano ikaw nadapata na nasubsob dyan, ayan, may mga maliit, may matanda pa na lumalakad, Shoot. Parang nakikita ko dito, ikaw yung residente dadaan, ikaw ang iiwas dun talaga sa butas. Tama Ano? po. Tsaka wala man lang nakalagay na signal na kung may butas, dapat iyan nilalagyan ng parang orange o Early warning device. Oo, dapat ganon. Kasi para kinakailangan natin dyan na tol, mabigyan talaga yan ng pansin. Ako, nakikita ko, dito sa programa po ng Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino, ay napakalaking impact
para ito ay mabigyan ng tuon ng pansin ng ating pamahalaan. Kasi Tama po. unang-una, presidente, ang gagawa dyan, magsusulat sila sa barangay. Siyempre, sa kasama nila ang purok dyan. Ano namang ginagawa ng ating purok-purok dyan? Bago lang po siya nakaupo. Bago lang. So, purok, siguro dahil bago ka pala nakaupo dito, siguro kailangan na tayo magpakitang gilas dito kasi kailangan tayo ay naging purok. Dapat ang ating concern sa ating mamamayan na sinasakupan. Tama. Ayan, no? So, ito tol, ano to ha? Hindi to biro. Yung sitwasyon na to, wag nilang ilang. Wag nilang sabihin maliit lang. Kasi ang malaki ay nagsisimula sa maliit na bagay. So, pag ang maliit na bagay na butas ay tinakpan, tiyak ito ay madaling matakpan. Pero pag ito ay malaki na, ay hindi na to basta-basta matatakpan. Hindi ba? Ay maraming ginagawang kalsada sa Caloocan, maraming ginagawang mga kalsada dyan. Siguro ang kinakailangan dyan, siyempre kahit tayo ay may mayor, sa ating kagalang-galang na mayor Along Dale Malapitan, sa totoo lang napakasipag ng ating mayor dyan sa Caloocan. Siyempre, sa laki ng Caloocan na sinasakupan, may mga bagay na halos hindi naman niya nakikita lahat ng mga nasa sulok-sulok ng ating lugar. Siguro ang pinakamaganda dyan, ang kailangan makipag-coordinate, communicate dyan, kung hindi yung purok, yung presidente, tapos makipag-usap sa presidente ng PTA, magpunta doon din sa school, sa principal, manawagan, tapos dumiretso sa barangay, dumiretso sa city, papasok sa engineering yan, at iyan ay aaksyonan. Yes po. Kasi yung... sige po. Meron pa po ako isang concern. Yung puno po ko doon, yung may malaking puno na nakakapit na sa school. Sa bubong ng school, malaking puno. Eto. Oo nga, nakita ko nga tong puno na to. Itong puno na to, kumakapit na yung sanga, siguro dapat ito para medyo putol-putulin ng konti, linisin, para ito ay hindi kasi makakasira yan dun sa pader o kaya bubong ng school tingin ko lang. So, tsaka kung may bagyo, baka mamaya biglang mabuwal, makadisgrasya. Delikado sa mga bata yan. Yes, Tsaka po. ang delikado dyan, pag kumidlat. Yan. Kasi yung mga ganyang puno, minsan habuli ng kidlat yung mga ganyan. Ang kawawa dyan, yung mga bata, lalo pag eskwelahan, napag-alaman ko, elementary ito. From kinder o grade 1 hanggang grade 6, tama ba? Tama po, tama po. Yung mga ganyang edad, kalikutan pang gumalaw ng mga yan Halos ang ilan dyan, hindi pa nila kayang protektahan yung sarili nila. Tama. Tama po. So ito bilang nag-uulat at reporter ng ating bayan, Agila ng Bayan, walang iba kundi si Tol Ira. Ito po ay hindi lang na sabing sumbong, kung hindi ito isang concern citizen sa kanyang mga kapitbahay. Ay pag nagalit naman kayo, nasa sa inyo na yan. Sabi nga tayo ay nasa lingkod bayan, dapat itong mga ganito ay binibigyan ng atensyon. So ngayon, ito po, ay napakahusay ng ating mayor. Ay talagang iyang mayor natin, si Along Dale Malapitan, mababa ang puso niyan, lalo na pagdating sa mga bata, sa mga estudyante, sa school. Sa tingin ko ito ay hindi pa to nabibigyan ng aksyon na talagang natututukan. So tol, kamusta naman ang peace and order natin? Ang kalagayan naman natin dyan sa gabi? Sa mga kabataan? Minsan okay naman, pero parang bandang looban, parang minsan may kabataan din na mga pasaway, pero hindi naman ganun kagrabe. Slight lang. Kamusta naman yung ating prok leader? Magaling ba yung prok leader natin dyan, tol? Sa ngayon parang medyo pasipag naman siya. Ayan, palakpakan naman natin yung masipag na ating prok leader. So ano pangalan ng prok leader natin? Si Marivic Ausa. Marivic Ausa, babae. Yes po. Ayan, tama. Alam mo, pagka ganyan mga babae, mga masigasig yan So, Ma'am Marivic,
pakicheck po itong inyong sinasakupan bilang kayo ang purok leader po dyan. So siguro pakituunan po ito ng pansin. Gumawa po kayo ng sulat sa barangay at saka sa PTA, sa school, para maalalayan po iyan. Matignan po yan. Ito po ay hindi po para sa amin at para kay Ira. Ito po ay para sa inyong lahat na sinasakupan. Diyan sa inyong lugar sa Phase 8B at Package 5, 176D. So, Yes. Kapitan Nol, Kiligan. So, yung patwalk po natin, sana po ito ay sa lalong madaling panahon, mabuksan po ang inyong puso, ang inyong mata, ang inyong isip, bilang isang lingkod bayan. Sana po ay mabigyan po ninyo to at matuunan nyo to ng pansin. Para naman po tayo ay, tayo po dito ay sa Road News, sa Agila ng Bayan, hindi po tayo basta nag-uulat ng mga fake news. Tayo po ay talagang pinapakita po natin ano talaga ang totoong nangyayari sa kalakalan sa ilalim, lalo na sa mga nasa moralita o nasa mamamayan nating maharlikang Pilipino. So, tol, meron ka pang gustong idagdag? Yung concern ko pa rin po yung yung sa basura. Okay? Sa basura kasi namin, parang every Saturday na lang siya pumupunta. So, naiipon na siya bago uli makuha. Matagal. Medyo matagal ngayon ang kuhaan ng basura. Tungkol naman dito sa basura, dati ba, tol, ilang beses sa loob ng isang linggo umiikot ang basura dyan? Dati kasi parang mas madalas. Ngayon parang every Saturday ang dating. Sa loob ng isang linggo, gano'ng kadalas yung minsan na yon? Dati parang 3 times a week. Pero ngayon parang every Saturday na lang. Ibig sabihin, pagka 3 times talagang nasisimot yung basura, ibig sabihin, tsaka nakipansin ko lang dito sa patwalk na to, may mga basurang umaano. Siguro tinatawagan din natin yung ating mga mamamayan dyan. Alam niyo po ba, ay nag-uumpisa ang pagbaha dito sa mga basura. So sana yung ating mga kababayang maralita na panood din ninyo tong ating pagbibigay ng balita sa Road News, sa Agila ng Bayan, ay sana po ay magkaroon tayo ng disiplina. Huwag tayo magtapon ng mga basura sa kanal na maaari itong makabara sa mga pusero na pwedeng ito ay pagsimulan ng baha. Kaya kinakailangan din po natin na tayo ay nasa maralita na, kailangan ang disiplina. So, kailangan po yon. So, Tol, meron ka bang gustong idagdag? Siguro na lang, yung concern ko na lang, sana mabigyan ng pansin yung aming hinaing. Okay, maaari kang manawagan sa ating kapitan. Kap, sana naman, baka naman, mabigyan nyo ng pansin. Kasi matagal na talaga yung patok namin eh. Parang ilan na silang naparating na namin yan, pero parang hanggang ngayon andyan pa din. Sana naman, this time, mabigyan na ng pansin. Tol, talagang ikaw ay dapat lang talaga sa Agila ng Bayan at sa boses ng maralita. At dapat ka lang talaga sa panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, pak na pak ka talaga. Ibig sabihin, mapapakpak talaga sila dyan. Dahil kailangan nilang silipin yan. Hindi nila pwedeng ipagwalang bahala yan dahil nakalaan dyan at ang kaligtasan ng mamamayang maralita. Hindi lang maralita, kundi sa lahat ng motorista, mga dumadaan ng mga motor, sasakyan, tricycle. Kasi minsan, ang mga tricycle na yan, ang mga motor na yan, minsan senior, minsan may mga bata nakasakay, ay maaaring maaksidente. Pati itong puno na ito, pakituunan ito ng pansin. Kasi napansin ko yung sanga, hindi lang daon ang kumakapit na doon sa bintana ng eskwelahan, pati sanga. Tinutubuan na ng puno ang eskwelahan nyo. Tama. Diba? Na yan. So, iyon po, no? Tol, maraming salamat sa iyong pag-ulat at siyempre pagbibigay po ng balita para naman sa ating mga mamamayan ay maramdaman nila na may isang tunay na agilang lumilipad na umaalalay sa kandungan ng maralita.
Ma'am, ano yun? Yung nasa puno doon sa taas. Ano Doon yun? sa school. Ano? Ano yun? Sanga? Mangga yun eh. Mangga. Yung mangga na umangat na siya dun sa, kumapit na siya dun sa school. Parang, Sa bubong ng school. parang tumubo na eh, no? Tapos meron din siyang parang tumubo na rin doon na isa pa. Ala? Ibig sabihin yung school na tumuan na ng ano, puno, ng sanga. Kasi meron siyang parang sanga doon na malaki eh. Na nakuhanan ko ng ano. Hindi kayo naputol yan, nakalagay lang dyan, pero buhay eh. No? Hindi ko po... Patay yung sanga. Pero ano ba yan? Baka nalaglag lang doon, hindi natatanggal o putol na yan dyan. Nakakabit pa ba yan? Pero dapat po nakikita nila yan kasi may maintenance naman sila dyan. Nakikita, hindi pinapansin. Hindi. Oo, baka- Ako tingin ko lang nakikita yan, hindi pinapansin. Ay baka naman mga bulag yung nandyan. Ay, dilat! So, nako, hindi kayo pwede sa agila ng bayan. Ay, pagka ganyan, ipinapalo sa puwet. Ay. Nako, kung walang concerned citizen na magsakripisyo at magbigay ng lakas ng loob, hindi malalaman ang lugar na ito. At napakaganda at nalaman ng ating mga mamamayan. So, muli, kumakatok ang agila ng bayan sa boses ng Maralitang Pilipino para sa ating kapitan. Sana po, bisitahin ito sa lalong madaling panahon at mabigyan ng atensyon. Ay, Yes po. pagka ganito at lalo na paaralan tayo ay naupo isang PTA Federation. Kaya kinakailangan natin ay mabigyan ito ng tono ng pansin. Anong ginagawa ng mga PTA dyan? Oh, huwag kayo matakot sa mga matataas na panungkulungan dyan. Basta tandaan ninyo, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Ilabas ninyo ang katotohanan at kinakailangan ito bigyan ng oportunidad. Itong isang oportunidad na dapat ninyong tuunan dahil ito ay ba't tambak na yung basura, oh. Nakita nyo? Oh, ang baho na dyan sigurado. Nangangamoy na dyan. Ang kailangan natin dito ay panatiliin ang kalinisan ng ating mamamayan, ng ating kapaligiran. Para tayo ay, sabi nga pag malinis, mas magandang buhay. Pagka ikay nagtutulungan dyan sa mamamayan, baka naman yung atin na reporter ay sugurin nyo dyan, ay babantayan niya ng agila ng bayan. Ito ay concern lang. Ang agila ng bayan hindi matutulog sa balita at mananatiling magbabantay bilang mata ng ating kapaligiran. Okay, maraming salamat, Tol, Ira, at isa kang tunay na agila. Taas kamao tayo na nagbibigay sa iyo ng pasasalamat at mayroong isang tunay na kapatid na nagmamahal at sinasalang-alang hindi lamang ang kanyang sariling kapakanan, kung hindi ang kaligtasan ng buong mamamayan sa Bagong Silang. Maraming salamat po, Tol. God bless. At sa inyo lahat dyan, sa lahat nandyan, pagpalain kayo. More powers. More power Yung din po. Agila ng bayan. Okay, manatili lang po ninyo. I-share ninyo ang ating live para makita ito ng mamamayan. Patutugin muna natin ang napakagandang awitin ng panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Henerasyon Agila ng Caloocan, lagi mong maasahan. Hatid ay serbisyo, benepisyo tao'y sigurado. Agila! Sa lahat ng ating mga followers and viewers, sa lahat ng manonood, Laupil Villa, shout out po sa mga coordinator ng USCAN, Encore leader ng United Senior Citizen Party List Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay at kay Sir Pau Magsaysay and Sir Miko Magsaysay, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat at sa mga staff ng USCPL. Kay Alinda Princilio, like and share the live. And yan. Okay. So shout out sa iyo, sa ating Secretary Alinda Princilio Perez. Shout out din po sa ating mga manonood, sa ating mga followers, at lalo-lalo na sa ating masisipag na sharer. At siyempre, kay President June Taguinod.
At gayon din po sa Alerto Kamanaba. Sa Alerto po, shout out po sa inyo. Alerto Kamanaba, Call on Duty Agila ng Caloocan. Yan. So shout out sa lahat ng nagmamahal at mga kapitan na sumusuporta sa panibagong henerasyon Agila ng Caloocan. Pak na pak, lahat ng sumusuporta. Kung kayo ay talagang tunay na nagmamahal at lingkod bayan, suportahan nyo ang pak na pak, Agila ng Bayan at Agila ng Caloocan. Dahil ito ang tunay na boses ng maralitang Pilipino. Wala po tayo ditong kinikilingan. Wala po tayo ditong politikang kinakampihan. At ito po ang boss lamang natin dito, kung hindi ang tunay na Diyos at ang mamamayan. Yan lang po. At shoutout naman din po sa akin napakahusay at mabait na partner mo. At siyempre, walang iba kung hindi ang ating GM, Darwell Baldos. At siyempre, sa ating kaibigan, si Sir Mike Rosario. Ayan. So, Rosa, kay Ma'am Rosa Lopez Vlog, shoutout. Ayan. No, shout out sa inyong lahat na mga manonood at lahat ng ating mga tagapagsubaybay. Abangan nyo po lagi ang ating Agila ng Bayan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Siya nga po pala, mayroon akong gustong idagdag po sa inyo. Ngayon po ay February 9. Sa mga mag-aasawa, sa mga nagmamahalan, sa may mga love life, painitin natin ang buhay pag-ibig. Sabi nga, mas magandang mainit kaysa sa malamig. Kailangan daw, pag ang isa daw ay tao ay nagkakaedad, kailangan lalo niyang pairalin at lalo niyang pangalagaan ang kanyang buhay pag-ibig. So, welcome at shout out. Welcome back. Mabuhay ka sa pagbabalik sa Caloocan, sa Barangay 173. Ang ating sempreng grievance, Lupon Wilson Borromeo. Tol, pare, kapatid, shout out sa inyo. At shout out din naman po sa ating kaibigan sa barangay, mula sa kanyang barangay na sinasakupan. Walang iba, ang kasama natin sa PTA president din that time, sa ating board, kasamang board natin na PTA, at ngayon ay siya ay kapitan na. Siyempre, shout out kay Cap Perdy Soledad. At ngayon din po kay sa ating treasurer, Noli Cagete. Shout out, Pilipinas. Shout out. Okay, sa lahat pa po ng ating mga taga-subaybay, lagi lang ninyong suportahan ang Agila ng Bayan. At dito sa Agila ng Bayan, tignan niyong mabuti yung tungkol sa basura, tungkol sa peace in order, clean and green, ang ating kalinisan. Huwag niyong pababayaan. Okay. Juby Bulay Puerto, ang pogi. Sino yun? Okay. Shout out, ang pogi daw ng Agila ng Bayan. Mamata? Pogi daw no? Okay, shout out po sa inyo. Salamat po sa pagbibigay ng papuri. At kayo lang po ang nagsabi sa akin nun. God bless po. Oh, yan. Nako, ang ating mga manunood, ang ating mga viewers, ang ating followers. Oy, siya pala, mga kababayan. Kamusta na po ang ating pangbansang Pilipinas? Kamusta na po ang pagpapatakbo ng ating pamahalaan sa ating bansa? At kamusta naman po ang mga anay sa lipunan? Nako, ang dami-dami ng mga pagpapapogi ngayon, lalo na kung kay sila ay mga naglalabasan. Ito ba talagang mga sinasabi ng mga kaso na mga lumalabas na ito ay pagpapapogi lang at dahil nalalapit na ang eleksyon?
alalahanin nyo, 2026 pa lang, sabi nila, sila daw ay maglilingkod, hindi paglilingkuran. Sila ay karangalan daw nila ang maglingkod sa taong bayan. Bakit naman dumadami ang korupsyon? Kung kayo ay para sa taong bayan, gumising na kayo. Nako, masyado nang nabubusog ang inyong mga mahal sa buhay at pamilya dyan. Nakikinabang sa pondo at kaban ng bayan. Ano pang ginagawa niyo dyan sa inyong pwesto? Ay nako, baka kayo ay tamahan ng kidlat. Sa lahat ng mga ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, at may mga problema kahit san sulok ng daigdig, magbigay lang kayo ng personal message sa ating account kung ano po ang inyong sumbong para sa inyong kapaligiran. Tututukan po yan ng Agila ng Bayan. Welcome to Mario Kart. Ayan. Okay. Sa atin pong lahat, no? Kayo naman pong mga nandyan, ano na po ginagawa ng ating mga mahal na mga senator, congressmen? Ay nako, kanya-kanya na kayo ng paglabas ng style ninyo. Ipakulong na ninyo yung mga dapat makulong ng mga buhaya. Ito ang mahirap, no? Ipakita naman ninyo sa taong bayan na talagang merong managot. At yung big fishman at mga malalaking buhaya, ilantad na ninyo. Nako, para naman po ang ating mamamayan ay matuwa naman sa inyo. Ang kakapal na mga mukha ng mga ito matakbo na naman wala pang ginagawa ko, hindi mangurap lang. Ang Agila ng Bayan ay galit sa korupsyon. No? Kung gusto mo magpapogi, ay diyan ka na lang magsalamin o kaya magpasensyo ka na, huwag ka sa Congress. Sa lahat ng ating mga kababayan dyan, kamusta na po? Ano ba ang mga proyekto? Hindi natin nakikita yung hindi nararamdaman ng taong bayan ng mga proyekto Mas marami po ang nararamdaman ng taong bayan ay nagugutom. Naghihirap. Kami hindi nagagalit. Nagpapaliwanag lang. Sa mga kababayan natin, sa darating na Miyerkules po, abayan ninyo at abangan ang Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino sa darating na Miyerkules. Ang ating mga kasama, ang ating masipag at magaling na kagawad, Hector Liano, para sa ating live interview. At siyempre, ang konsehal at bagong halal na konsehal mula sa Tuwi. Yan po si Jerome Patulot. Si Konsehal Jerome Patulot. Thank you. Wednesday po, palalim ng palalim ang ating ugnayan sa mamamayan. Yung mga kalsadang ginagawa dyan, lagyan ng bakal. Lagyan ng proteksyon. Pisunin yung mga dapat bago tambakan. Sa mga ating mga flood control dyan, dapat managot na. Ano na pong balita doon sa mga sasakyan natin na may mga payong at mga nakumpiska? Parang hindi na to masyadong nabibigyan ng atensyon. Nasaan na po itong mga sasakyan na to? Pirahin nyo na po yan at ibigay nyo na po sa taong bayan. Ilang milyon din po yan. Ay kung bibigay nyo po yan lalo na sa mga mararamdaman ng mga senior citizen, sa mga single parents, sa PWD. Ay nako, maraming matutuwang mamamayan sa inyo. Huwag niyong imbakin yan, mabubulok yan sa sakyan na yan. Perahin nyo, ibenta nyo yan. At ipamigay ninyo sa taong bayan. Ayan, no? So, magandang gabi sa inyo. Ngayon po, ay nasa February 9 po tayo. 7:04 ng gabi. At sa araw ng Lunes na ito, Lunes na Lunos, tayo ay magtrabaho. Lahat ng mga nakaupo dyan. Ay nako, wag naman puro kayo papogi.
Ay, pagpapapogit, puro pagpapaganda. Ano naman na nga inyong, ano naman kaya ang plano nitong mga ito? Oh, nagpopormahan na po sa barangay ngayon. Ang dami ng mga tatakbong mga kagawad. Ay, dapat hindi kagawad ang takbuhin nyo, ay Gawad Awards. Kaya tumakbo na lang kayong maraton. Ay, ano na naman silbi nyo? Nung panahon ng mga pandemya at kahirapan, nung panahon ng mga disaster, ulan at bagyo, nasan kayo? Nagpapasarap, nagpapalaki ng katawan. Ayan. Sinasabi ko na eh. Ngayon, iikot-ikot kayo sa mga bobotante para kayo mga lintang sumisip-sip-sip-sip. Oh, marami na naman kayong masisip-sip na mga bobotante ngayon. At ngayon, mangangako na naman kayo na para kayo sa masa. Ang gaganda ng mga talumpati ng mga kagawad, mga kapitan at mga tatakbo na to. Ang daming mga kapitan na dating sabungero lang, naging kapitan na. Ang daming mga kapitan na walang tricycle, ngayon mga nakapadyero na. Bolok na sistema. Wakasan ang korupsyon. Oh, sa mga taong bayan, gamitin nyo ang malasakit nyo. Gamitin nyo ang mata nyo. Gamitin nyo ang dignidad ninyo at higit sa lahat, manindigan kayo para lumabas at manalo ang karapat-dapat maupo sa mga nanunungkulan. So, shout out sa lahat ng ating mga gobyerno ng mga nakaupo na dyan. Pagtalo na, at pagka ikaw ay paulit-ulit nang natatalo, huwag ka nang tumakbo ng tumakbo. Kasi kaya natatalo, baka wala kang ginagawa. Eh, meron nga yan, unang takbo lang panalo agad. Bakit na nanalo? Ibig sabihin, nararamdaman ng taong bayan, hindi pa siya nakaupo. Kung sa tutuusin, kung gusto mo talaga maging lingkod bayan, hindi mo naman kailangan maging kagawad para maglingkod. Hindi mo naman kailangan maging kapitan para makapaglingkod sa bayan. Maraming proseso, maraming paraan, at maraming magandang konkreto para maglingkod sa bayan. Ay katulad nito, ilabas natin ang katotohanan at dapat pawang katotohanan lamang. Ay kawawa naman ang mga taong bayan. Halos wala nang masaing, halos wala nang bigas, pinagnanakawan pa ng mga korupsyon na ito, mga kurakot sa gobyerno na pamahalaan na to. Di ba? Oh. Sabi nila itong agila ng bayan na to, sino ba ito? Ay, ang agila ng bayan ay talagang minamahal ng Maranita. Dahil alam niyo kung bakit gusto natin mabigyan ng proteksyon ang tunay na mamamayang nasa laylayan. Ano ba ang nasa laylayan? Ang daming kapitan, tumatakbo, hindi alam ang laylayan. Ay baka ibang laylayan naman ang alam nyo. Yung tinataas na laylayan, ay nakapakahirap naman yan. Nako. Oh, sa mga ano natin dyan, yung ang dami dyan yung iba ay kapitan na tunay, yung iba naman ay kupitan. Okay, maganda po muli ang inyo pong abang lingkod. Agila ng bayan, boses ng Maralitang Pilipino. Dito po sa ating live stream. At lagi MWF po, alam na 5 hanggang 7. Ang inyong Agila ng bayan, boses ng Maralitang Pilipino. Paul Herrera po, Agila. Dito sa Road News, arangkada sa balita.